natin sama-sama magpuri sapagkat siya ang Diyos na dakila at tapal. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawi. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang saklatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay nailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay natin awitin! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang
ay sapat na at higit pa. Kaya naman kami ay naririto, nagpapatuloy, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Ang iyong pangako ay tapat at hindi napapako. Kaya kami, iyong mga anak, ay naririto upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan, Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit at sambay iaalay.
mabuti. Hallelujah, Lord God. Without the instruments, muli natin siyang awitan. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Aming Diyos Ama. iyong likha, Luluwalhatiin ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na natatangi, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam namin, Panginoong Jesus, na lahat ng kaaway, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, ay iyon na nga pong pinuksa 2,000 years ago. Kaya kami ay lalakad ng may tagumpay, Panginoon. At kami ay hindi matitinag, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, at hindi mo kami kailanman pinagkukulang. Kaya nararapat lamang ang papurit pagsamba at karangalan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Make a joyful noise unto the Lord. Let's shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kamusta po kayo uli? All is well. Pakibati naman po yung inyong katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. You are blessed and highly favored of God. Naniniwala po ba kayo rito? Eh sige po, gawin po natin. Atin pong ideklara. Ano po? I am Charito. I am blessed and highly favored of God. Palakpakan po natin si Lord.
Salamat po muli sa ating music team, sa ating production team, sa pangunguna po sa isang makalangit na pagsamba. Alam ko po mga kapatid, ang ating pagsamba ay nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil tayo lamang ay hindi natin kinukuha na tayo pabura ng Diyos dahil tayo'y pinabura na. At tayo sa ating pagpupuri ay nag-i-enjoy na lamang tayo sa presensya ng ating Panginoon at naniniwala tayo na ngayon sa kalagitnaan natin, ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord. 1 Corinthians 15:10, but the grace of God, I am what I am, and His grace to me is not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Kaya mga kapatid, ang ating ginagawa patungkol sa gawain ng Panginoon ay hindi dagdag sa biyaya. Tayo ay nabiyayaan na. Kaya ito po ay expression, overflowing of joy ng ating nararamdaman kung bakit tayo ay nagsaserve sa Kanya. So, tayo po muna ay manalangin. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami iyong tinupon, Panginoon, at kami sumamba sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras ng aming pagsamba. Tunay, Panginoon, na ang aming espiritu ay nagagalak, maging ang aming kaluluwa ay nagagalak na magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, anuman po ang aming sasabihin, anuman po ang aming gagawin, ito lamang po ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Ating pong pag-uusapan ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang spiritual gift. Remember, last 2 consecutive Sundays ay tinuro sa atin po ni Pastor Jury about the spiritual gifts and Pastora Jo last Sunday. So, ating pong pag-uusapan ang layunin kung bakit ibinigay po ang spiritual gifts. The question we are going to answer is this: what are the purpose for which spiritual gifts are given? Bago natin talakayan ang mga susunod, mahaba pong diskusyon ito pero nandetalyado ang kaloob ng banal na Espiritu, maging ang kaloob ni Kristo sa iglesia. Kailangan po nating maintindihan kung bakit po ito pinagkaloob para maging pundasyon po ito ng ating kaunawaan na ang kaloob ay ibinigay purposeful. Hindi po yan binigay ng walang saysay. So, ibig sabihin, may purpose kung bakit ito ibinigay sa atin. Mayroong layunin. So, let me share this to you today, the purpose of spiritual gifts. And I will give you 3 points. 3 lang. Pero hold your horse and sit, enjoy, and relax. And it's a long journey to talk about this, the purpose of the spiritual gifts. The purpose of spiritual gifts, number 1, to help the church. Maging malinaw sa atin na ang spiritual gifts ay binigay para tulungan ang simbahan. Spiritual gifts are meant not for our personal gain. It is given not for self-promotion, but rather to benefit the whole body, believers, the church of the Lord Jesus. These gifts are given by the Holy Spirit to the believers to help the church to fulfill its mission. Meron pong misyon kung bakit nandito ang simbahan. At ang mga kaloob ay ibinigay sa atin upang magawa natin ang misyon ng simbahan. 1 Corinthians 12:7, I'll be reading on the Living Bible. The Holy Spirit displays God's power, referring to spiritual gifts through each of us. Look at the next line. A means of helping the entire church, the whole body, mga kapatid. The body of Jesus Christ, and that is very important to understand. The King James Bible said, for the good of all referring to the entire members of the body. And NIV says, for the common good. Again, for the common good of all members of the body. Mahalagang maintindihan ng isang mananampalataya na bahagi ng katawan ni Kristo ang layunin sa isip ng Diyos kung bakit niya po pinagkaloob ang spiritual gifts. Sa atin ay upang magamit natin sa loob ng iglesia.
at magawa ng iglesia ang kanyang misyon sa mundong ito. That is why it's very important to us to be saved. Hindi ka papasok sa iglesia para maligtas. Matapos kang maligtas, ikay magiging bahagi ng iglesia upang maging bahagi ka ng misyon na ito. Hindi po church ang tagapagligtas. Meron po kasi, nasa simbahan daw ang kaligtasan. Hindi po church ang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas. The moment you got saved, you are baptized into the body of Christ, and where you are be part of the mission of the church. You are, para maintindihan po natin ang layunin kung bakit po ito binigay. Tingnan po muna natin kung ano ang mga ibinigay. Let me show you what are the spiritual gifts. I'm not going to explain this in full details. Hindi po ngayon. Sa mga susunod po, magkakaroon po tayo ng discussion dyan patungkol sa lahat ng spiritual na kaloob. Ito ibigay ko lamang sa inyo para magkaroon po tayo ng awareness kung ano ang mga spiritual gifts. Ang mga spiritual gifts po na na-mention sa 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12, Ephesians chapter 4. Tinalakay po yan ni Pastor Jury sa atin, yung pong charismata and dumata. So, spiritual gifts in 1 Corinthians chapter 12 records 9 spiritual gifts. And this is the 9 spiritual gifts. Word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirit, faith, healing, miracles, prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues. At ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12. Meron din pong na-mention sa Romans chapter 12. And we can find 7 spiritual gifts, namely, prophecy, service or help, teaching, exhortation, giving, leadership, and mercy. Ito po ang 7 spiritual gifts na na-mention sa Romans chapter 12. Ang lahat po ito ay tinatawag na charismata. Spiritual gifts are given by the Holy Spirit to the believers. At ang gamit ng mga ito ay para tulungan ang simbahan. Of course, para tulungan ang simbahan. Hindi po para maging mayabang. Para hindi magmalaki, sabihin, meron akong kaloob and you feel you're superior to everyone. Among others. Ano po? Hindi ka superior kung may kakaiba kang kaloob kumpara sa iba. Remember, this gift is not determine your position. This gift is determine your function in the body. Mayroon din pong na-mention sa Ephesians chapter 4. Ito naman po ay, mga kapatid, ay ang dumata. Gifts of Christ to the church, namely, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. 5 po ang na-mention. Now, darating po ang araw, i-discuss po yan isa-isa. Walang mataas po sa kanila. Again, wala pong mataas sa kanila. Hindi po mataas ang apostol sa propeta. Hindi po mataas ang propeta kaysa ebanghelista. Hindi po mataas ang ebanghelista kaysa pastor. Hindi po nangangahulugang mababa ang guro dahil siya'y panglima. Hindi po ito posisyon. These are not positions. Ito po ay indication ng function ng isang tao o mga tao sa katawan ni Kristo. Kaya kailangan nating maintindihan ang purpose because the purpose will help you to understand spiritual gifts in its full function. The purpose of these spiritual gifts, charismata o dumata, it is to help the church to fulfill its mission. So the question is, what is the mission of the church? Ano nga ba talaga ang misyon ng simbahan? Yan po ay kailangan nating malaman ang tanong na yan at maintindihan ang tanong na yan. Paano mo naman matutulungan kung hindi mo naman alam ang misyon ng isang simbahan? Fundamentally po,
gusto ko munang malaman o gusto muna nating malaman ano ba ang misyon ng simbahan? Bakit ang simbahan ay narito at wala pa sa langit? Soon and very soon po, tayo po ay mapapasalangit. And we pray, come Lord Jesus. Maaaring sa atin, talagang sigurado na, Lord, bumalik ka na. At tayo ay para matapos na itong paghihirap sa mundong ito. But tayo nananalangin, katulad din ni Apostle John, na bumalik ka na Panginoon. Pero kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon at kinukuha ang iglesia ay sapagkat mayroon pong misyon ng iglesia. Dito sa mundo na ito. Hindi po politika. I'm sorry to say. Ang misyon ng church, hindi po politika. Hindi po negosyo. Kapag ang simbahan pumasok sa politika, this is very divisive. Nagpapangkat-pangkat na po. Ang iba ay para sa ibang kulay. Mga kapatid, ang simbahan po ay hindi para sa politika. Hayaan nyo na lang po yung mga politiko para sa politika at ang mga pastor naman po ay hindi po politiko. I'll take note of this. Ang mga pastor po ay hindi po politiko. Kaya hindi po dapat sila o ang isang pastor ay sumausaw sa politika. Pastor, ito ba'y nangangalaga na hindi na tayo makakalihok sa anumang botohan? Hindi po. We need to exercise our freedom of suffrage. Ang sinasabi ko po, ang politika, kapag tayo po ay nagpapangkat-pangkat na. Kung ano ang iyong posisyon sa usaping politika. Sino ang iyong napupusi ang politiko? Personal choice niyo po yun. Amen. Naintindihan ko po, meron tayong mga personal choice sa ating patungkol sa politika. Pag ating pong pinag-usapan ito sa gitna ng iglesia, hindi po ito maganda. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng pananaw patungkol sa politika. At tayo po ay magkakaagwat-agwat at maaari tayong magkasamaan loob. Meron po nga iba ay talagang hanggang sa mamatay na hindi na nagpapansinan patungkol sa politika. Kaya po ito ay very dangerous and very divisive. Kaya po ang simbahan ay hindi po para sa politika. Pag ganyan po, magkakahiwa-hiwalay tayo. Hindi natin magagawa ang misyon na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Of course, kapag magkaroon na tayo ng samaan, ay para bang ang hirap gumalaw. Ano po? Huwag din pumasok ang simbahan sa negosyo. Dahil ang simbahan ay hindi para sa negosyo. Napapansin niyo po yung ang simbahan pumasok sa negosyo, naging very problematic. May mga simbahang nasira dahil sa mga scam. Sapagkat sila gustong maging mayaman overnight. Di po ba mayroong mga simbahan na ngayon na hindi nag-i-exist? Dahil sila ay hinahabol ng na-scam. Dahil pumasok ang scammer sa simbahan. Paano po nakapasok ang scammer sa simbahan? Dahil po pinayagan nila ang simbahan na ma-involve sa negosyo. Makinig, hindi kasali ang simbahan sa negosyo. Can you say amen? Amen. Palapakan natin si Lord. The only mission of the church is evangelism and discipleship. Nothing more, nothing else, nothing less. Evangelism and discipleship is the only mission why the church is here and not in heaven yet. We are not against in many activity in the church for that matter. Hindi po tayo laban kung maraming gawain sa isang church. Kung ano ang mga pinagagawa ng maraming simbahan, huwag nyo lang pabayaan ang pinakamahalagang gawain ng simbahan. The main thing is to keep the main thing the main thing. And the main thing is evangelism and discipleship, not worship. Worship is good. I'm not against worship, and we love to worship God. But we can still worship in heaven. Nakukuha niyo po ba ako?
And in fact, we can better worship in the Lord in heaven. Tama po ba? Not fellowship, hindi rin po fellowship. Fellowship is good, katulad nito. But we will have eternity in heaven to have fellowship and even more fellowship. The only thing we cannot do in heaven is what? Evangelism and discipleship. That is why the church is here. Hindi na po tayo pwede mag-evangelize sa langit. Sino ang i-evangelize mo sa langit? Tanungin niyo po inyong sarili. Sino po ang i-evangelize niyo sa langit? Ay lahat doon, unbelievers na. O, sino i-disciple mo doon? Sino i-discipleship mo doon? And I believe we have a great knowledge there in heaven. Kasi mabubuksan na ang mga nalihim na hindi natin maipaliwanag. So, the important thing is evangelism and discipleship. Amen. Acts chapter 6, verse 1, following verses. In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows are being overlooked in the daily distribution of food. Well, this is the common problem of a growing church. Ang tawag po dyan ay grow in pains. Kung ang isang babae pong pregnant, habang lumalaki ang tiyan, mayroon pong tinatawag na growing pains. Tama po ba ako? Same with the local church. Habang lumalaki ang local church, nagkakaroon po ng growing pains. Okay lang yan. Nangyayari talaga yan. Sapagkat lumalaki po ang supply, lumalaki ang demand. Kailangan lumaki ang supply. Dumadami ang miyembro, dumadami ang attendees, siyempre you need to meet the demand, kaya kailangan nyo ng supply. Kaya common problem po yan sa isang church. Nangyari rin po yan sa early church. Verse 2. Ano po ang kanilang ginawa? So, the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables." Sa Tagalog, ang sabi, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos para magsilbi sa mesa. Yan po ang problem, di ba? Kanina. Yan po, sa verse 1. May napapabayaan ng distribusyon ng pagkain. Kung yun ang gagawin namin, hindi namin magagawa ang misyon. Ano ba yung misyon? To spread the gospel. Ano po? The word of God. Ikalat ang mensahe ng biyaya. At paano magagawa yan sa pamamagitan ng ministry of word? Yung pagpamensahe. Yung pong serve on the table, siyan po ay gift of help. Na-mention sa Romans chapter 12, verse 7, to be exact. Na mayroong pinagkalooban ng gift of service or gift of help. Nag-surface na dahil lumaki na ang church. There is a need for those believers na mayroong gift of help to come out in the open. Lumabas na kayo, tulungan ninyo po ang simbahan upang magawa ng simbahan ang kanyang misyon. Amen. Kaya nung nakaraang anniversary, natutuwa ako sapagkat tayo, meron talagang ministry of help na nandyan. Kaya palakpakan natin ang bawat isa sa nangyari noong anniversary. Kasi tunay po, naging testamento kayo ng isang spiritual gifts na nasa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Acts chapter 6, verse 3. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them. Stop. Stop right there. What responsibility they are talking about? Serving in the tables. Correct. The gift of help. The gift of service. Itinover na namin ito sa kanila. This is what we call the
delegation. I-delegate mo na ang ilang trabaho para ma-unload ka at magawa mo ang dapat mong gawin. Kasi hindi mo magagawa ng may kahusayan ang dapat mong gawin kung ikaw ay overload. Ibigay mo ang ibang gawain sa iba na kailangang magawa ng mga pinagkalooban ng ganyang gawain. Then look at verse 4. And I will give our attention to prayer and the ministry of the word. Hindi po nawawala ang ministry of the word. Verse 5. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. Verse 6, they presented these men to the apostle who prayed and laid their hands on them. Now, look at verse 7. This will surprise you. What happened after they did that? Pagkatapos po magkaroon ng delegation, pagkatapos ng surface ng ang need, na-meet po. Because there is a gift of service, there is a gift of help. Verse 7. So, the word of God spread. Now, this is very important to underscore. Ang result po ng delegation, the word of God spread. What else? The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Operative. Word rapidly. Ang bilis nilang dumami. And the large number of priests became obedient to the faith. Maganda po ba ang naging resulta? Amen. Nagawa ba ng simbahan ng misyon na ikalat ang mensahe ng biyaya sa maraming tao? Sa maraming tao doon sa lugar na yun? Amen. Yes, dahil na-surface ang spiritual gifts para mapunuan ang pangangailangan ng simbahan. So what is the purpose of the spiritual gifts? To help the church. Not for personal reason. Not for personal interest in the church. Help the church. Mahal ng Diyos ang iglesia. Dapat mahal din natin ang iglesia ng Diyos. Dapat nasa puso natin iyon. Huwag tayong gagawa na anumang ikasisira nito. Proteksyonan natin ito. Pangalagaan natin ito. Kaya kung may kapintasan ang sino man, membro sa simbahan, huwag nating ichismis. Huwag nating ikalat. Kung may gumagawa nito, ituwid ninyo. I-correct ninyo, i-rebuke ninyo. Sapagkat ang membro ba ay pamilya nyo na may kapintasan, pupunta sa kabilang bahay para ikwento ito? Of course not. Hindi natin kailangan gawin at hindi natin dapat gawin. Ganon din, kung mahal natin ang iglesia ng Panginoon, ang tinutukoy ko pong iglesia, hindi po organisasyong itinatag ng tao. Ang tinutukoy po kong iglesia ay ang iglesyang itinatag ni Kristo. Tinubos ng kanyang banal na dugo. Samahan, grupo, lupon ng mga mananampalataya sa buong mundo na tinubos ni Kristo. Can you say amen? Amen. So we need to help the church. Now, let me give you an example. For example, the speaking of tongues. Napaka-controversial. Ano po? Speaking in tongues. Ito po, ang gift na ito ay parang number 1 sa listahan ng mga Pentecostal group at charismatic. Kapag narinig niyo po sila, parang ito na lang yung tanging kaloob. Kaya't bidang-bida ang kaloob na ito. Listen up and let me say this, loud and clear, hindi po tayo laban sa speaking in tongues. Kaya lang, we need to understand itong gift na ito. Nakakatulong ba ito sa iglesia? Does the speaking in tongues help the church? Hindi po yan ibinigay kung yan po ay hindi makakatulong sa iglesia. Kaya po yan binigay dahil yan po ay makakatulong sa iglesia. Pero we need to see ano ang naitutulong ng speaking in tongues. Now, kapag iyan po ay maling unawa, imbis na makatulong, mahati po ang katawan ni Kristo sa kaloob na ito. Example, bigay po ako ng istorya.
Isang kwento po ito eh. Ang isang pastor po ay naimbitahan para mag-speak doon sa isang church. Meron daw pong malaking celebration ng church na yun. Let's say, anniversary. Naimbitahan po itong pastor na ito na mag-speak sa church na yun para mapagpala. Ano po? And then, sa lahat ng programa, as usual, nagkaroon ng praise and worship, masaya, nagkantahan ng mga tao, nagsayawan, masigla, nagtalunan, worship. Matagal din. And then all of a sudden, bigla na lang nagkagulo. Nag-speaking in tongues sa lahat ng miyembro. Ay isipin niyo mabuti. Ang gulo. Tapos sigurado yung iba, ano ba yun? Kasi siyempre, hindi natin naintindihan yun. Nagkagulo. Ang tagal din. Akala nga ng pastor na ito, hindi na siya makakapagsalita. At tagal mga almost 20 to 30 minutes din. Tapos in the middle of that, may biglang tumayo at nag-interpret ng speaking in tongues. Ang sabi ganito, tumayo. Ang sabi ng Panginoon, magbayad kayo ng utang. Magbayad kayo ng utang. Magbayad kayo ng utang. Ay, ito naman si iyo na imbitahan, pastor. Siyempre, narinig. Siyempre, naguguluhan din siya eh. Di ba? Sino kaya hindi nagbabayad ng utang? Baka yung pastor nag-invite sa akin. Sino kaya? Baka yung mga leaders ng church. O kaya yung nagsalitang yun, merong umutang sa kanya, hindi siya nababayaran. Ano po? And then, itong pastor na ito, nakapagsalita, maikli na lamang po ang kanyang pagsasalita. Kasi sobrang haba na rin po yung ginugol doon sa speaking in tongues, tapos meron pang interpretation. Kuno. Na ang sabi daw ng Diyos ay, magbayad kayo ng utang. And then, normally, umuwi ang pastor. At nakakalimutan yung love gift. Nakakalimutan ang love gift. Siyempre, tayo naman, yung mga nag-i-speak sa atin, gusto naman natin na mapagpala. Amen po ba? At yun naman po ay karapat-dapat. At yun naman po ay biblical. Kaya we are not against of that. Na mabigyan yung isang guest speaker natin o isang pastor na mabigyan ng love gift. We are not against of that. And then, umuwi, nagpahinga, and then bagdang mga 2:00 na madaling araw, merong mahabos sa kanilang pinto, katok ng katok. Pagbukas ng pinto, nakakita ng pastor ito, yung pastor na nag-invite sa kanya. Sabi, pastor, pasensya na po. Nakalimutan ko pong ibigay sa inyo yung love gift. Kasi po ako'y naguluhan din. And that's the story. Yan po ang abuses ng speaking in tongues. Dahil feeling nila meron silang kaloob na para silang nasa pedestal. Meron silang karapatan na bigkasin kahit ano gamit ang spiritual gift na ito. Ano ba ang sabi ng Bible tungkol dito? Let me show you in 1 Corinthians 14, verse 1, following verses. Makinig po kung bakit po in-address ni Apostle Paul ito. Can you imagine the whole chapter 14 is discussion about speaking in tongues? Imagine, ginugol ni Apostle Paul 1 chapter just to discuss the speaking in tongues. Because this is a potential problem. We are not against speaking in tongues, but it has to be used properly. Properly to help the church, not to hurt the church. Not to shame the church, not to destroy the church. Now, look at verse 1. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of, pakilaksan po, the gift of prophecy. Not in speaking in tongues. Why I say this? Because sa discussion niya sa 1 Corinthians chapter 14,
kinontrast niya yung dalawa, speaking in tongues and prophecy. I'll explain the prophecy in a little while. Ang iba, super emphasis nila dito sa speaking in tongues, not even balancing in other spiritual gifts. The word prophecy here is very important word, and there are two kinds of prophecy. You can see this in your screen. The word prophecy can mean foretelling. Next slide. Yan. Foretelling, F-O-R-E, predicting the future, prophesying. Now, this is more abuse. Siguro, hindi naman po kahapon kayo pinanganak. Ang dami na po, di bang, nanghula? Oh. Tungkol sa second coming. Nakarinig na po ba kayo ng maraming propesiya tungkol dito? Na second coming, babalik na. Natatandaan ko noon, ako'y youth, around late 90s. Nakalagay doon sa EDSA, sa Rotonda. Rapture na. Babalik na ang Diyos, kaya ibigay nyo na ang inyong mga kayamanan. Ipagbili nyo na, kasi rapture na. Yung mga nanghula po, yung iba, mga nangamatay na. Pero nandito pa rin. Lumagpas na ang petsa, hindi pa bumabalik ang Lord. Bakit? Bakit kaya hindi pa bumabalik ang Lord? Sa Bible kasi po, walang nakakaalam ng petsa. Walang nakakaalam po ng araw, oras ng kanyang pagbabalik. Sino po nakakaalam? Ang Ama lang ang nakakaalam. Sa makatuwid, kung Ama lang ang nakakaalam, ibig sabihin, huwag tayong manghula ng mga bagay na wala sa Bible. Sapagkat yan po ay abuse of prophecy. Yung isa pong meaning ng prophecy ay foretelling. F-O-R-T-H. Yan naman po ay speaking forth the message. Ang equivalent po niyan ay preaching. Kaya makikita ninyo, wala sa lips ang gift of preaching kasi equivalent po ng prophecy ay preaching. Most of the events nangyari mangyayari po in the future. Nakasulat na po sa Bible ang mga major events. Yung pong new heaven and new earth. Ang susunod po ay eternity na nakasulat Bible. There is no problem in predicting future. Kaya lang po, yung iba, hindi po talaga makontento na walang eksaktong oras o petsa. Nakalimutan nila ang iba't ibang oras sa mundo. Ano po? Ano ba yan? Philippine time ba yan o American time? Ay baka magkamali ng oras eh. Kaya dapat malaman kung anong time, kung anong oras babalik ang Panginoon. Ano po ba? Moving on, verse 2. For anyone who speaks in tongue does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him. He utters mystery with his spirit. Verse 3. But everyone who prophesies speak to men for strengthening, encouragement, and comfort. Yan po ba ay kailangan ng church? Kailangan po ba ng church ang message na magpapalakas, mag-i-encourage, at magko-comfort sa church? Kailangan po ba yan? Amen. We need. That is why Paul is highlighting the importance of prophecy. I'm not sure, not predicting the future, but speaking forth, F-O-R-T-H, the message that is the Word of God. Verse 4, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Bakit ibinibigay ang spiritual gifts? Bakit binigay ang spiritual gifts? Not for you, but for the church. Of course, mabless ka kapag ginamit mo yung spiritual gifts mo. Overflow na lang po iyon. Pero the main is to bless the church. The main is to help the church. Now, look at the contrast. You can see now in your screen. Look at the charts. Speaking in tongues, number 1, speak to God. Prophecy, whereas prophecy, number 1, speaks to men. Speaking in tongues, number 2, no one understands. Whereas prophecy, number 2, everyone understands.
Speaking in tongues, number 3, utters mystery. Whereas prophecy, number 3, utters strength, encouragement, and comfort. Speaking in tongues, number 4, edifies himself. Siya lang ang lumalakas dito, mga kapatid. Siya lang ang nabe-bless habang siya po ay nag-speak in tongues. And whereas prophecy, number 4, edifies the church. Moving on. Verse 5. I would like every one of you to speak in tongues. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Tagalog. Gusto ko sana lahat kayo mag-speak in tongues. Bakit niya sinasabing gusto ko sanang lahat kayo nag-i-speak in tongues? Sa makatuwid po, mayroon pong hindi nag-i-speak in tongues. Sapagkat hindi po iyan ang kanyang kaloob. I would like every one of you speak in tongues, but I would rather have you prophesy. Speak forth the message, the word of God. He who prophesies is greater than one who speaks in tongues. Look at the next line. Unless he interprets so that the church may be edified. Hindi po nakaka-edify ang speaking in tongues unless po na mayroon pong interpretation. Whereas ang prophecy, ma-edify ang church because everyone understands. Now, kapag nagkaroon po ng interpretation, kailangan pong mga kapatid na pangbalanse. Kasi kagaya noong binanggit ko po nung una, magbayad kayo ng utang. Magbayad kayo ng utang. Ay, nako, hindi po tutugma ito sa salita ng Diyos. Yan ba ang paraan? Na kung mayroon doon sa kalipunan na yun na hindi nakakabayag ng utang, na-condemn na mga kapatid. Na hindi natin alam kung bakit siya hindi nakakabayad ng utang. Hindi niya gustong magbayad ng utang. Baka hindi pa niya kayang magbayad, pero na-condemn na. Mga kapatid po, iyan. Kaya hindi po iyan ang proper use of spiritual gifts. I believe with all of my heart, kung gusto mo, yung may utang na yun, puntahan mo sa bahay. Singilin mo. Yung utang sa iyo. Kung gusto mo, puntahan mo, singilin mo. Kung hindi ka pa nasisiyahan, ipabarangay mo. Call mo yun. Pera mo yun eh. Pero sabi ni Apostol Pablo ganito, kailangan pa ba tayong husgahan ng mga taong tagalabas? Hindi ba natin maayos ang ating sigalot? Hindi ba pwedeng pag-usapan? In whatever scenario, hindi ba pwedeng pag-usapan? Hindi ba pwedeng nating maayos ang sigalot? Sabi, kailan ka ba magbabayad ng utang? Sabi nung isa, sa Webes. Eh pagtingin mo sa kalendaryo, daming Webes. Kailang Webes? Pero at least nagsabi. Po? At least nagkaintindihan kayo, nagkaunawaan kayo. Naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Amen. Verse 6. Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you unless I bring some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction? Sabi niya, anong pakinabang ninyo at magsalita ako ng ibang wika? Hindi niyo naman naintindihan. Hindi niyo nga kayo makasabi ng amen. Makakasabi ba kayo ng amen dun? Bakit ka mag-amen naman kung hindi mo naintindihan? Now, look at the chart. Tingnan po natin yung comparison. Number 5. Speaking in tongues needs interpretation. Whereas in prophecy, number 5, greater, even without interpretation. Nakita niyo po yung balanse ni Apostol Pablo. Pag pinakinggan po natin ang Pentecostal at ang mga charismatic, parang bidang-bida ang speaking in tongues. Na hindi naman tayo laban sa speaking in tongues. Kaya lang, mayroon pong interpretation, kailangang i-warrant natin yung interpretation na yon in the light of the Word of God. Baka mamaya, interpretation na yan ay hindi po tumutugma sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng kumontra ang Holy Spirit, yung binigay niya, ang gift of the Holy Spirit to the written Word of God. Hindi po pwedeng magsalungat yan.
Because the Word of God is the final authority. Can you say amen? Amen. Now, moving on, let's jump on verse 13. For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. Pag nag-speak in tongues ka, mag-pray ka. Nabigyan ka ni Lord ng interpretation. Verse 14, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Verse 15, so what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. Balance. Balance. Yan po kapatid, huwag niyong i-overemphasize yung speaking in tongues. At the expense of the spiritual gifts. Huwag niyo natin pong i-overemphasize ang speaking in tongues at the expense of those who have that gifts. Makakasakit po tayo ng tao. You will be hurting the church. Huwag tayong ma-divide lamang po sa isang gift. Verse 16, if you are praising God, your spirit, how can one find himself among those who do not understand? Says, amen, to your thanksgiving, since he does not know what you are saying. May nag-i-speaking in tongues, tapos sasabihin mong amen. Amen ang amen, amen, amen. Tanong, naiintindihan niyo po ba sinasabi niya? Hindi talaga. Naaalala ko tuloy noon, mga karanasan ko noong araw. Nagkakagulo. Ayun. Bigla may tumayo. Bisita pa, hindi namin kung saan ang galing. Ay di, kagulo. So, that is the story. Now, look at verse 17. You may giving thanks well enough, but the other man is not edified. You see, you are using your spiritual gift and it is not blessing other people. Ikaw lang ang nabe-bless. Feeling mo, heaven talaga. Siyempre, nagamit mo eh. Amen. That is the thing. Who do not understand and edified. Hindi ka makaka-bless. Pero mabe-bless ka. Sure yun. Verse 18, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Nagpapasalamat siya dahil nag-speak in tongues siya. Kasi kung marinig nyo ako nagsasalito nito, tapos check nyo ang record ko, hindi ako nag-speaking in tongues, sabi ni Apostol Pablo, you can easily turn off. That is why he's thanking God. Verse 19, but where? In the church, I would rather speak 5 intelligible words to instruct other than 10,000 words in a tongue. Are you getting there, mga kapatid? Paul is not against in speaking in tongues. Jump to verse 22. Tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Kaninong sign ng speaking in tongues? Unbelievers. Prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. May contrast po ba ang dalawa? Yes. Bakit sinabi na Apostle Paul na ang tongues ay sign for unbelievers? Because of the rule of the first mention. Minor rule ng hermeneutics, aside from 7 rules or 7 major rules, ay ang the rule of first mention. Tanungin ko po kayo, kailan po na-mention sa New Testament ang speaking in tongues? 10. Acts, kailan po na-mention ang speaking in tongues sa New Testament? Acts chapter 2. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po nangyari doon? Sino ang mga nandoon? Believers ba o unbelievers? Unbelievers. Bukod doon sa 120 people in the upper room, 120 people in the upper room, and it was the day and Pentecost. Thousands of people were there, pero mga unbelievers. They spoke in tongues, pero hindi po heavenly language, but in human and earthly language. So, the point, naiintindihan ng mga tao yung kung ano po yung mga sinasabi
na nag-speaking in tongue. Kaya sabi ni Paul, sign iyan para sa mga unbelievers. Is it true noong the day of Pentecost namangha ang mga unbelievers doon sa nangyari? Is it true na sila ba'y na-overwhelmed to the point na nagsalita si Peter? Nag-preach siya po ng gospel. 3,000 agad po ang nabautismuhan nung araw na yon. Now, look at the chart. Speaking in tongues, number 6, a sign for the unbelievers. Whereas in prophecy, number 6, a sign for the believers. May contrast po ang dalawa. Amen. Verse 23. So, if the whole church comes together and everyone speak in tongues, and some who do not understand, or some unbelievers come in, will they not say that you out of your mind? Bakit may pumasok? Bigla nag-speaking tongues. Baliw yata itong mga ito. Ano po? Nagkakatumba-tumba, nagkakabula-bula ang mga bibig. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Pumasok yung unbeliever, sabi, ano ba itong napasukan kong ito? Baka lasing. Tama, baka lasing na. Of course, hindi naman siya believer, kaya hindi niya po naiintindihan. Mga salita na first time niya lang narinig. Ay alam niyo naman, pagka nag-speaking tongues, siguro yung iba naman ay naka-experience na nito. At bisa naman talaga nakakakilabot eh. Ano po ba? Di mo maintindihan eh. Minsan nagbubula pa yung bibig eh. Tapos yung iba natutumba pa. Kung yan talaga galing sa banal na espiritu, natutumba ka, naniniwala ko kung pagtumba ka, hindi mo na kailangan ng tigasalo. Kasi ang banal na espiritu, ang Panginoon, hindi kayo papahamak. Kaya kung tunay na galing sa banal na espiritu, walang salo-salo. May tigasalo pa eh. Ang ginagawa naman, tinutulak ang noo eh. Ay talaga naman. Tapos yung mga bagong pasok ng simbahan, ano ba ito? Part of the experience before. Pero palakpakan natin ng Panginoon dahil pinapaunawa sa atin ito ng Panginoon. Sabi, talaga bang nasisiraan ito ng mga bait? Talaga namang, ano ba itong mga pinagsasabi ng mga ito? Ano po? Until maintindihan nila ang mga sinasabi nila in speaking tongues. Kapag po may nag-interpret, maintindihan nila yung sinasabi ng speaking tongues. And they will feel so awesome in the presence of God. And they receive the Lord Jesus. Verse 24. But if an unbeliever or some of us not understand comes in a while, everybody is prophesying. He will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all. Verse 25. And the secrets of his heart will be laid bare. So, he will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. Paano masasabi na unbelievers na the Lord is here? Dahil naiintindihan niya. Ano yung naiintindihan niya? Yung preaching. Prophecy is speaking forth the message. That is why, minsan kapag tayo nasa church, minsan naman talaga tayo nabe-bless sa ating mga naririnig. Minsan nakaka-encourage. Di po ba? Napapalakas ang ating espiritu at maging ang ating kaluluwa. And that's why, kung sa isang linggo, nagiging fuel natin ito sa ating pagdaan ng isang linggo. Amen. So, look again the chart. Speaking in tongues, number 7, confusing to unbelievers without interpretation. Whereas in prophecy, number 7, clear even to unbelievers. Pag may prophecy, speaking forth the word, unbelievers can understand and be blessed and be saved. Now look at verse 26. What then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue. So wag alisin ang tongue or an interpretation. Look at the last line. All of this must be done for the strengthening of the church. Spiritual gifts are given to strengthen
the church. Hindi lamang po speaking in tongues ang kaloob. Spiritual gifts is to strengthen the church, not to weaken the church. Hindi po lahat ng church ay mayroong kaloob ng speaking in tongues. And we are part of the body of Christ. Huwag tayong mahahati po sa speaking in tongues. May mga kapatid po tayo na hindi po nag-i-speaking in tongues. Kapatid, po pa rin yan sa Lord. Kaya wag natin silang i-justify. Why spiritual gifts are given to the church is to help the church. 1 Corinthians chapter 14, verse 27. If anyone speak in a tongue, if anyone speaks in a tongue, two or the most three should speak. O ilan daw mag-speak in tongues? 2 or 3. 2 o 3 lang, sabi ni Apostol Pablo. Ayusin natin, one at a time. And some must interpret. Dahil kung walang interpretation po mga kapatid, the church will not edify. Now look at verse 28. If there's no interpreter, the speaker, referring to the one who's speaking in tongue, the speaker should keep quiet. Where? In the church and speak to himself and God. Sa bahay, pwede ka mag-speak in tongues. Unlimited. Ano po? You have all the freedom in your house. But in the church, they should be in order. Because God is God of order. Pag nag-speaking in tongue, intayin natin ang interpretation. At kung may interpretation, susuriin natin itong interpretation na ito na umaayon ba sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi lamang po Christian churches ang nag-speak in tongues. Even Catholic speak in tongues. Even charismatic speaking in tongues. Ang iba po at ang iba ang interpretation nila. Now, let's jump on verse 33. For God is not God of disorder, but peace. That is why Paul is asking us, kailangan may order. Kasi nga naman, ang Diyos ay God of order. Kailangan lang may kapayapaan. Huwag magkagulo. Kaya kung ganon ang interpretation, magkakagulo ang simbahan, katulad na nabigkas ko po kanina. Magbayad kayo ng utang. Now, look at verse 39. Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy. Again, hinighlight na naman niya, eager to prophesy. And do not forbid speaking in tongues. So, wag ipagbawal. Wag alisin ang speaking in tongues. Wonder gift po yan ng Holy Spirit. Verse 40, but everything should be done in a fitting and orderly way. Dapat po may kayusan. The question is, what is fitting and orderly way to use our spiritual gifts? Maganda pong katanungan yan. The answer is to use them to help the church. 1 Corinthians 12:7 again. The Holy Spirit displays God's power, referring to the spiritual gifts, through each of us as a means of helping the entire church. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, let's move on purpose of the spiritual gifts. Number 2, to see our need for each other. Ang tawag po dyan ay mutual dependence. Just simply say, I need you and you need me. I need your gifts, you need mine. Yan po ang ibig sabihin ng point number 2. Yung spiritual gifts mo or gifts can not stand alone. 1 Corinthians 12, verse 21. The eye cannot say to the hand, I do not need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. The eye, ito po yung mga visionaries. The visionaries cannot say to the doers, the hands are not
The hands are the doers. The pensionary cannot say to the hands, I don't need you. Hindi po ma-execute ang vision kung wala pong doers. At walang ma-execute ang doers kung walang vision. Sino nakakakita ng vision? The eye. Kaya sa loob ng church, mayroon pong visionary. Kung galing kay Lord, mayroon pong vision at mayroong doers. Now, look at the next line. The head cannot say to the feet, I don't need you. Who is the head? Christ. Christ cannot say to the movers, I don't need you. The head cannot move without the feet, and the feet cannot move without the head, telling the feet to move. Are you saying our interdependence? Mutual dependence. Kailangan natin po ang isa't isa. Kaya hindi po pwedeng magkanya-kanya. Let me put this in this way, and nakita ko po ito at napag-aralan po natin to last week. Without Christ, we cannot do it. Without us, Christ won't do it. Now, that Christ cannot do it, of course He can. But He chooses not to do it because it is His divine plan that He will do it to the church. Amen. Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Verse 11, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, mga kapatid, we need each other. Can you say amen? Amen. So 1 Corinthians chapter 12, verse 24 to 25. But God has confined the members of the body, verse 25, so that, look at the purpose, there should be no division in the body. But that is the part should have equal concern, need for each other. Kaya, kailangan po natin ng isa't isa. At kapag, hindi nyo po ba, meron, sa akin po, nalabas sa bibig ko, presensya nyo palang kapatid, hindi pa kayo nagsasalita, sa totoo lang, kalakasan na ng bawat isa. Hindi po natin alam sa bawat araw na dumadaan, mayroong pinagdadaanan ng ating kapatid. Pero hindi nyo ba alam, makita lang kayo sa inyong mga kinaupuan, ang isang kapatid ay masaya na. Napapalakas mo sila, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Amen. Palakpakan si Lord. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 28. Now, you are in the body of Christ, and each one of you is a part of it. Verse 28. And the church, referring to universal, God has appointed first all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, then also having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongue. So, isa lamang po ang speaking in tongues, ang dami pa pong gifts. Pero, nadidivide po tayo sa isang gifts. At huwag tayong madivide dyan. Tama ba yan? Sa Diyos ba ang ganyan turo? Nasa speaking in tongues na. Ano po? Kaya mga kapatid, wag po tayong magpahati sa speaking in tongues. Pag di ka nag-speaking in tongues, sabi nila, second class ka. Pag hindi ka nag-speaking in tongues, sabi nila, hindi ka pwedeng maging pastor. May discrimination. And I hate discrimination. It is unacceptable you are dividing the body. We should not be divided by the spiritual gifts. Verse 29 and verse 30, and please answer this. Gusto ko po, yung verse 29, sagutin niyo po. Gusto ko po marinig ng malakas. Ako po'y malapit na magtapos. Ano po? I'm not closing, pero malapit na po ako magtapos. So, gusto ko pong yung verse na ito, sagutin po ninyo. 1 Corinthians chapter 12, verse 29 to 30.
Are all apostles? Mahina. Are all apostles? No. Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? No. Absolutely resounding no. Because no one received all the gifts. Pag nasa iyo na ang gifts, ikaw na. Di para ka na si Jollibee, bida-bida. Ikaw na, hindi mo na kami kailangan Di gawin mo ng lahat yan. Kailangan mo palang hindi mo sinasabi sa akin Di gawin mo. Hindi mo pala akong kailangan Mga kapatid, the Bible says, we need each other. Kung nasa iyo na ang lahat, di sabi nga, hindi ikaw na. Hindi mo na kailangan ang kami. Di magsolo ka. Kaya mo na pala Tama ba na kailangan natin ng isa't isa? Amen. Ecclesiastes 4:9-12. There are better than one. Two are better than one because they have good return for their work. Yung speaking in tongue, kailangan niya pa ng katambal. Gift of interpretation para ma-edify ang church. Para mapagpala ang church. Verse 12. A cord of three stand is not quickly broken. See? Pag nagsama-sama, malakas. Parang walis ting-ting. Pwede bang magwalis ng isa lang yung ting lang yun? Hindi po yung ting-ting. Ting lang. Pag po nagsama-sama, madami tayong malilinis. Kaya we need each other. Para tayong maging malakas, tayo'y sama-sama gumawa para sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Proverbs 27:17. As iron sharpens an iron, so one man sharpens another. Kailangan po natin talaga ang isa't isa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magsulo. Aba. Kapag medyo naman nakukuha, magsabi ka. Ano po? Kailangan natin ng isa't isa. Palakpakan natin si Lord. So, again, the purpose of spiritual gifts, number 1, to help the church. Number 2, to see our need for each other. Number 3, to use them to glorify God. 1 Peter 4:10. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various form. Kapatid, napag-aralan natin, ang bawat Kristiyano ay mayroong kanya-kanyang kaloob. Hindi pwedeng wala siyang kaloob. Gamitin natin itong gift na ito para magpagsilbihan ang bawat isa. Remember, we are called to serve, not to be served. Kaya, una, sabi sa ating napag-aralan, tulungan ng iglesia, magawa ang kanyang mga misyon, and so forth and so on. So, kailangan natin ang bawat isa. At ang ating mga kaloob, kailangan natin gamitin para rin sa bawat isa. 1 Peter 4:11, if anyone speaks, he should do it as one speaking very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God's provide, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him to be glory and the power forever and ever. Amen. Amen. Malinaw po ba na ang kaloob na ibinigay ay para maglingkod tayo sa isa't isa? Magtulungan, kaya po nangangulugan, magtulungan tayo sa simbahan. Makita natin po yung pangailangan ng bawat isa. At the end of the day, mapupuri po natin, maluluwalhati, at madadakila natin ang Diyos na nagbigay ng kaloob sa atin. All by His grace, for His glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, tingnan po natin uli, the purpose of spiritual gifts. Number 1, to help the church.
to see our need for each other, to use them to glorify God, and let me close in this life application. Number 1, offer your spiritual gifts to help the Lord's church. Meron kang kaloob. At kung alam mo na talaga yung kaloob mo, as your pastor, Pastor, gusto ko pong gamitin tong kaloob kong ito. Or, kung ikaw naman ay doon sa, ang gift mo is sa giving, just give. Kasi nakalagay din naman sa Bible, ang binigay ng kanan, huwag ipaalam sa kaliwa. So, just give. Just do our spiritual gifts and help the Lord's church. Number 2, realize our need for each other in serving God. Lagi mong isipin, hindi mo kaya mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa. Maaring ang sinasabi ko nga, presensya mo pa lang, kalakasan na. Kaya, kailangan natin maintindihan at ma-realize natin ang each other in serving God. Number 3, use your spiritual gifts as means of worship. So, pag ikaw ay merong gifts, even charismata and dumata, hindi ito pabor kung sino man yung nag-a-assign sa'yo o kung sino ang leader mo. Ginagamit mo ito para papurihan ang Diyos. Remember, you are asking a blessing long time ago. Umiiyak ka, Lord, bigay mo sa akin ito. And then, nung binigay sa iyo, wala ka ng oras sa Lord. Binigay ng Diyos sa mga pangailangan mo. And nakakalimutan mo ang Panginoon. Remember, you have the Spirit of God. And I know God is working in you. And I know little voice from your heart saying, anak, nandito lang ako. It means, sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, even in our sufferings, be grateful. Maaring sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin nakikita na blessing ito. But, sa mga susunod na mga panahon, ma-realize natin, ginawa pala ito sa akin dahil mahal ako ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. At gagamitin natin ang ating mga spiritual na kaloob para lang mapurihan at ang ating Panginoon. Amen. And the big idea is, in Christ, I am committed to help the church for God's glory. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga nanonood po ng broadcast na gustong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus, receive Jesus today and you will be saved. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang ating mga bagong kapatid na tatanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa inyo. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoong Jesus, ikaw ang maghari sa aking buhay, magmula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong pagliligtas sa mga bago naming kapatid na ngayon tumanggap, kumilala at tumawag sa iyo bilang ikaw ang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Aming Ama, pinagkakatiwala ko po sila sa inyo upang sila ay patuloy na malumago sa kanilang bagong natagpo ang pananampalataya at patuloy nilang maranasan ang iyong pabor at pagpapala dahil sa tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo.
Aming Ama, salamat po. And this we pray, Father, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa banal na hapunan. Sa katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkalulo, ang Panginoon Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin ng sabay-sabay. Taas po natin ang kopa na naglalaman ng katas ng ubas. Matapos maghapunan, dinampot niya din ang kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin ng sabay-sabay. Sumunod po kayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong sukdulang pag-ibig. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus alang-alang sa amin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Nag-alis ng aming kasalanan. Salamat din, Panginoong Jesus, sa iyong bugbog na katawan na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong mga sugat, kaming lahat ay tumanggap ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Aming dinideklara, kami ay magaling na, ako'y malakas, ako'y malusog, walang karamdaman, mabubuhay ng mahaba, at mabubuhay ng walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Muli po, dito po sa JFGCI na nagsasabi, stay safe, stay blessed, stay healthy. Remember, in Christ, you are Charito.